meron lang tayong kakausapin para lang ho natin din malaman ano ba ang magiging galaw dito ng pamunuan po ng Coast Guard. Ay, nako. Opo, dito Panood po mo sa... yan, Manong Ted? Ano ba Napanood kwento mo rito? yun? Yung video, yung isang, dalawa sila actually PCG personnel. Pero yung isa may hawak na baril, nag-amok, nagpaputok. 18 shells ng bala yung nakita doon sa ginawa sa May Cavite. Apparently, ang kwento daw nun, parang nagkaroon sila ng disagreement nung kanyang live-in partner. Tas lasing sila, yun nagpaputok. Buti na lang kamo, Manong Ted, walang nasaktan dun sa mga indiscriminate firing na ginawa nila. Nako, sandali lang. Hindi ho, hindi ho yan minor offense. Yes. Tanungin lang natin si Admiral Armand Balilo, ang spokesperson po ng PCG sa isyong ito. Go ahead, Angela. Yes, magandang umaga po sa inyo, Admiral Armand Balilio. Hi, Angela. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Yes, Admiral, tanong lang po namin itong latest na nangyari dito sa nag-amok na PCG personnel sa Naik, Cavite, no? Tanong po namin pauna itong latest development po sa investigasyon. Ano na po ang inyong latest development dito o latest na investigasyon na ginagawa tungkol nga dito sa PCG personnel na namaril at nag-amok dito sa Cavite, sir? Well, alam ko tapos na yung investigation nito sapagkat last week pa ito nangyari at ngayon pa lang lumabas sa TV, no? Napa-imbestigahan na namin ito at nire-review na. At tayo naman po ang sinabi po ni Admiral Gaban ay hindi po natin talaga ito tolerate yung mga ganitong insidente at gagawin po natin yung nararapat in accordance with due process at kung ano po ang naayon sa regulasyon. So ano po yung kinalabasan ng investigasyon? Una po ay nirecommend po siya ng demotion at meron na po rin pong recommendation para siya i-dismiss, tanggalin sa serbisyo. At siya naman po ay may kaso na sa korte at bahala na po siyang umarap dun sa kanyang kaso na isinampa sa kanya ng pulisya. Doon po sa video na nakita po namin, nakasuot po siya ng uniforme. Dalawa po sila, no? On duty po ba sila or off duty dun, nung nangyari po yung insidente na yon? At syempre, tanong namin, bakit po sila may dalang baril kung off duty? Obviously po, nung nakita niyo doon sa video, meron talaga silang intention na kahit naka-duty sila, ay pumunta sila doon sa nasabing lugar. At yun na nga, at base po doon sa initial na investigation ay nakainom. At meron pong pagdanais na puntahan talaga yung babae, no? At yun po ay kahit sa anong anggulo nating tignan ay talaga pong mali. At hindi po tayo papayag na napalagpasin yun at talagang tayo po ay gagawa ng aksyon. Base po dun sa report na nakita po natin, dalawa po nga silang PCG personnel. Pero yung isa lamang po yung may hawak ng baril at yun nga yung nagsagawa ng indiscriminate firing. So ano po ba yung magiging parusa nun as compared dun sa isa na kasama niya? Well, pareho po silang naharap sa kasong administratibo sapagkat yung isang kasama ay lumalabas na armorer, no? Siya yung nagpahiram ng baril doon sa tao at equally liable doon sa naganap na insidente. Nauna nga lamang po na inimbestigahan primarily itong namaril, no? Sapagkat yun obvious kagad na talaga pong subject for dismissal yung kanyang offense. I was wondering po, sir, kung meron po ba tayo mga naitatalang insidente din na ganito even before na mga indiscriminate firing na ginagawa ng mga PCG personnel, or is this the first time? Bihira po, wala akong maalala. Talaga okay. pong mahigpit po tayo dito at nakakalungkot nga po at hindi po palaging may ganito sa Coast Guard, sa hanay ng Coast Guard. At ang disiplina po ay talaga namang ipinatutupad namin. Pero alam nyo, sa sitwasyon namin na lumalaki rin yung Coast Guard, meron din kami nare-recruit na talagang hindi po naayon dun sa pamantayan.
Go ahead, Manong Ted, meron po ba kayong... Yes, ang tanong natin kay Admiral, Sir, kailan nyo papangalanan itong mga Ayun, sangkot oo. na personal na ito? Papangalanan namin Manted at mapirman lang yung hatol sa kanya ay ibibigay na namin yung pangalan. Okay, At nangyari... ang assurance naman namin Manong Ted ay once na mapirma na po yung disposition sa kanya at kami din po ay magpapatawag ng announcement o mag-announce kami formally na siya ay na-dismiss na. Okay, sila. Dalawa ito kasi. Dalawa. Opo, dalawa. Sila ay na-dismiss na. Yun ang inyong magiging Opo. announcement. Alright, sige. So ito hong dalawang ito, ano mga ranggo po nito? Ano lang Seaman Second, ang equivalent lang nito Manong Ted, corporal lang Ano ang, meron ba kayong profile itong dalawang ito? Paano ito nakapasok sa Coast Guard dito nga sa gantong uri po ng pag-uugali? Alam mo Manong Ted, meron naman tayong parameters pag pumapasok sa Coast Guard. At sinusuri natin yung kanilang background pagkatapos po yung may psychological test din naman pagka pumapasok. At may training naman po. Itong dalawa ay halos mga 3 taon pa lang na nagsiservisyo sa Coast Guard. At wala naman pong ibang records. No? Ito lang talagang nangyari. At yun lang po ang malungkot dito. Okay. Sige sir, ito ho bang prosesong ito na binanggit nyo na nagsimula na nga ang investigasyon since mangyari ito at malaman po ng inyong pamunuan bago pa po ma-publicize itong isyong ito. Anong tawag dyan? Ito ba summary dismissal, meaning maiksi ito? Kasi may mga pending, baka kayo ma-technical na naman, alam nyo, nasa due process at eventually makabalik pa ito. Hindi ho. Within the powers ng commanding officer ng kung saang unit sila at ang sa amin ho dito sa headquarters, review na lang at the recommendation po sa kanila ay dismissal. Okay, sige po. So sir, sa ngayon, ano ang leksyon dito para sa inyong hugpo dito sa pangyayaring ito? Ang ganda ho ng image ng Coast Guard. Nakikipagpat, di ba, ipinaglalaban natin ng West Philippine Sea. Ang tingin po ng mga kababayan natin, talaga naman pong tumutupad kayo sa inyong mandato tungkulin at eto nga po't meron kayong isang o dalawang pasaway. Well, Manong Ted, alam mo, meron pa kaming recruitment. Meron kaming gagawin na 4,000 personnel na kailangan pa. At talaga pong maglalagay tayo ng mga measures para po masuri ng mabuti yung mga papasok sa atin. At gayon din po ay pagtitingin natin yung disiplina sa mga nakapasok na. No? At magkakaroon tayo ng audit palagi sa kanilang performance at titignan natin na yung mga tauhan natin na on duty ay hindi dapat nakainom at masigurado na yung mga personal na mga problema ay mababantayan po natin at makakounselan natin yung mga tao natin kung meron man. Apo. Saan ito naka-assign, Admiral, itong dalawang ito? Sa Station Rosario, Manong Ted, sa Cavite. Okay. And then yung, ito ba'y Armalite na dala nila? Galil, Galil. Manong Ted. So ito ho'y sa armory ng Coast Guard kinuha? Oo, sa armory ng Coast Guard. Okay, sige po. So sir, kailan po mga kailan po kayo mag-aanunsyo? Hopefully early ng next week, baka Monday, Manong Ted. Opo, sige po. Abangan po namin at kami po nagagalak na makapagpaliwanag po dito ang Coast Guard para marinig po natin ang panig po ng inyong pamunuan at kami po kasama ng ilan na nalulungkot sa pangyayaring ito. No? Kami nalulungkot dito sa pangyayaring ito. Mabuti nga sabi ni Angela, wala pong nasaktan dito. Bagamat sigurado ako yung takot ng kanyang kinakasama at doon sa mga kapitbahay nito, di ba, na makarinig ka ng gantong uri po ng alagad ng batas na walang hamas na nagpapaputok po ng baril na pag-aari pa ho ng Estado. Salamat po, Admiral. Ko lang, Manong Ted, kung nasaan po ba sila ngayon? Nasaan po itong dalawang personnel na ito? Yung isa ho ay nakakulong sa pulisya, yung isa ho nakakulong sa Coast Guard. Opo. Yung nagpaputok mismo nasaan po? Nasa kulungan po sa Naik Cavite. Kinasuhan siya criminal case. Criminal po. Okay. Pero wala pang piyansa ito? Alam ko po, meron po ito pero hindi ko po
sigurado ko nagpiyansa siya. Ang alam ko po nakakulong pa siya hanggang ngayon. Okay, sige po. Salamat na marami muli, Admiral. At sa gitna ng pangyayaring ito, opo, mabuhay ang Philippine Coast Guard sa inyo pong pakikibaka. Ay, salamat pa rin po, Manong Opo. Ted. Salamat po sa inyo. Opo, salamat na marami. Mabuhay ang Philippine Coast Guard sa pakikibaka sa West Sa Philippine West Sea. Philippine Sea. Oo. Yun. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.